Alam mo ba ang ibig sabihin ng born again? Ang mga denominations ay may kanya-kanyang paliwanag sa sinabi ni Jesus na dapat maging born again ang isang tao. Subalit bakit magkakaiba sila ng paliwanag? Ang sabi ni Jesus, siya ay pinadala ng Ama para sa lost sheep of Israel. Mga Jews lamang ito at hindi mga Hentil. Dito pa lang masasabi mo, kung hindi ka Hudyo, di mo dapat sabihin na para sa iyo ang born again requirement ni Jesus. Sunod, ang sabi ng Diyos sa Old Testament, ang Israel ang aking firstborn son. Israel talaga at hindi Catholic, SDA, dating daan, INC, Protestant, Baptist o Evangelical ang firstborn ng Diyos. At nung nagsimula si Jesus mangaral, ang sabi niya, ang Israel ay katulad ng alibughang anak. Ibig sabihin, anak ng Diyos ang Israel bago pa dumating si Jesus pero tumalikod lang sa Diyos. Dahil dito, kung hindi ma-born again ang isang Israelita or Hudyo, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian na tinutukoy ay Kingdom of Israel dahil sinakop ng Roma. Nagulat ka ba? Hindi kasama ang simbahan natin sa Commonwealth or Kingdom of Israel? Alam mo ba kung bakit? Ang kaligtasan ng mga Hentil katulad natin sa panahon ni Jesus ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng limos sa mga Jews. Dahil sa panahon na iyon, ang kaligtasan ay mga galing sa mga Jews na maboborn again. Sa makatuwid, hindi ka maaring maborn again dahil hindi pumunta si Jesus at mga alagad sa mga Hentil. Ginamit lamang ng mga denomination ang mga utos ni Jesus sa mga Hudyo upang masabing sila ay nasa katotohanan. Pero hindi sila kinakausap ni Jesus. Pero huwag ka mag-alala, si Pablo ang pinadala sa ating mga Hentil. Aralin mo ito upang umayon ka sa katotohanan ng rightly dividing the word of truth. Hindi ka maliligtas sa gospel na you must be born again dahil yon ay nasa ilalim ng kautusan ni Moses. Alam mo ba kung bakit nagbigay si Jesus ng dalawang gospel kay Peter and Paul? Unawain muna natin ang gospel ni Pedro. Sabi niya, magsisi kayo, pinako ninyo si Kristo. Teka Peter, ibang henerasyon na kami. Nung narinig ito ng mga Jews, nasugatan ang kanilang mga puso dahil ang iba sa kanila ay dumura, bumugbog at sumampal kay Jesus. Hindi sila mga Hentil panigurado dahil sila ay mga Israelita. Hindi ba si Pilate na isang Hentil ay mabuti kay Jesus bago dumating ang kanyang kamatayan ayon kay Pablo? Alam ni Pilate na inggit ang mga Jews kay Jesus kaya siya ipinapapatay. Sabi pa ni Pilate, wala siyang nakitang kasamaan kay Jesus. Ang mga Israelita lamang. Nagsisigaw ang mga Hudyo. Ang dugo ni Jesus ay nasa aming kamay at mga anak namin parang mga demonyo, di ba? Pero ang Hentil ay naghugas ng kamay dahil wala siyang nakitang dahilan para mamatay si Jesus. Ngayon, bakit ang mga pastor ay nangangaral ng katulad ni Pedro? Sigaw pa nila, repent, magsisi ka. Tayo ba ay ang pumatay kay Jesus? Sa ating kamangmangan sa Bible, tayo pa ang sinisi. Ang inosenteng Hentil pa ang naging salarin sa kamatayan ni Jesus. Ano ang nangyari sa ating mga simbahan? Tingnan naman natin ang gospel ni Pablo para sa Hentil. Sabi niya, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. Namatay si Jesus para sa mga Hentil. Amen. Inalay niya ang kanyang sarili sa pagmamahal niya sa mga Hentil na tulad ni Pilate. Sa mga Hudyo, ang kamatayan ni Kristo ay kanilang kahihiyan. Sa mga Hentil naman, ang krus ay ating kaluwalhatian. Iba ang gospel ni Pablo, tama?
Pero bakit nagbigay si Jesus ng pangalawang gospel kay Pablo? Ang gospel ni Pablo ay ang katotohanang itinatago ni Jesus mula pa nang likhain ang lupa. Dahil dito, inihayag kay Pablo simula Acts 9, ang righteousness of God ay regalo sa atin. Pero bago Acts 9, kailangan gumanap ng mga kautusan ni Moses. Regalo talaga dahil inalis ang kautusan. Ang problema, ang mga simbahan ay nasa gospel ni Peter na sinisisi ang tao sa kamatayan ni Kristo. Masaklap, di ba? Na kapag bumabalik ka daw sa kasalanan, ay ipinapako mo muli si Kristo. Sa Hudyo lang yon, kaya nga Hebrews, hindi hentil. Pero kung naniwala ka sa gospel na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, na libing ay nabuhay na maguli, di ka pupunta sa impyerno. Sa langit tayo na naniwala sa pagtubos sa atin. Walang works natin ang makakapagligtas. Kung meron, tayo ay magyayabang sa Diyos. Gumawa ka ng mabuti sa sarili mo, umalis ka na kagad sa gospel ni Pedro. Di ka maliligtas by repenting of sins.